Sa Lunes na ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano-ano ba ang gusto niyong marinig mula sa Pangulo? Narito ang Frontline Report. Isa lang yan sa panawagan ng grupo ng mga guro na sumugod sa Malacanang kanina para iparating sa Pangulo ang kanilang mga hinaing. Nakapasok pa sila sa gate ng Malacanang bago tuluyang mapigilan. Maliban sa hiling na taasan ng sahod ng mga nasa sektor ng edukasyon, nananawagan din sila na bigyang pansin ang problema sa adolescent pregnancy o maagang pagbubuntis ng mga kabataan sa bansa. Sa SONA o State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes, gustong malaman ng nasa sektor ng transportasyon kung meron at kung ano ba ang konkretong solusyon ng pamahalaan para maibsan ang pasakit sa mga tsuper at motorista sa gitna yan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa susunod na linggo ay SONA na ng ating Pangulo. Kaya namin ito sinasagawa ngayon para maiparating sa kanya, sa ating mahal na Pangulo, kung ano na ba ang solusyon na naiisip nila para maibsan yung napakahirap at napakabigat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinanong din namin ang ilan pa nating kababayan kung ano ang gusto nilang marinig mula sa Pangulo sa Lunes. Gusto lang po namin is tumaas lang talaga yung sahod. Maging pantay-pantay lang po. Matanggal po yung dapat matanggal sa mga corruption. Gusto po marinig lang lahat sana bumaba para guminawa naman ng 20. Tulad lang yung mga tricycle driver na hirap talaga. Kasi sa lugar namin, yung tulay doon sa probinsya, sa Tiki, hindi pa naayos eh. Sa Senado naman, nakausap namin si Senator Erwin Tulfo. Gusto niya raw marinig ang update mula sa Pangulo tungkol sa pagpapanagot ng gobyerno sa korupsyon, pati na sa pagpapabalik ng mga nakulimbat na pera sa gobyerno. Report siguro, mga sinabi ng Pangulo about sa corruption, I think they're doing something about it because what I have heard, isa-isa na nga ang pinagpapile ng kaso. Ayon sa mababang kapulungan na nangunguna sa mga preparasyon, handa na raw sila para sa ikalimang SONA ng Pangulo. Ayon kay House Speaker Bogie D, nagkasundo raw sila ng Pangulo na tulad ng nagdaang taon, magiging simple pero marangal ang pagdaos ng SONA. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon sa Batasang Pambansa ang Kamara, Senado at Office of the President para maplantsa ang mga detalye sa SONA para sa Lunes. Hinikayat naman ng MMDA ang mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta para hindi maabala sa inaasahang pagbigat ng traffic sa paligid ng Batasan sa Quezon City, kabilang ang Commonwealth Avenue at IBP Road. Magpapakalat ng higit 1,400 na tauhan ng MMDA para matiyak na maayos ang daloy ng traffic. Magpapatupad ang ahensya ng No Day Off, No Absent policy sa Lunes. May mga emergency at response teams din na ipapakalat malapit sa Batasan Complex. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.